Mahirap ba ang Pilipinas? Mahirap na maaluan kasi kapag ikaw ay tamad na Pilipino, mahirap ka. Pag masipag, naunlad ka. Eh, nung masasabi niyo sa mga squatter? Mga tamad din eh. Marami silang bisyo. Nandyan yung mga sugal, inuman, diba? I don't care. Ano sasabihin niyo kay Pinoy para umunlad ang Pilipinas? Huwag ka mo mambabae ng mambabae. Sabihin mo magsumikap ang mga Pinoy. Yan Hindi lang. naman nasa presidente ang pagyaman ng mga Pinoy eh. Kahit pa sino tumayo dyan, presidente, kapag ang mga Pinoy naman Talagang asenso naman ng mga tamad, wala rin asenso. Huwag ko pa sa presidente ang paghihirap ng Pinoy. Kailangan ay magsipag para umunlad. Mahirap ba ang Pilipinas? Oo, talagang sobra hirap. Meron hindi nakain sa 3 beses isang araw. O, yun lang. Ano sabi mo sa squatter? Ay, talagang mahirap talaga yun. Eh, ano sasabihin mo kay Pinoy para umunlad ang Pilipinas? Ay, wala nang magagawa si Pinoy. Bakit? Pag umunlad ng Pilipinas, gutom maabutin ng mga tao. Bakit naman? Wala nang magtatrabaho eh. Isa sa suliranin ng ating bansa ay ang kahirapan. Marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng paghihirap dahil sa kawalan ng hanap buhay at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil sa matinding kahirapan, marami tuloy ang nakakaisip gumawa ng masama upang maitawid sa gutom ang kanilang pamilya. Maging ang mga bata at mga kabataan ay naapektuhan na nasabing kahirapan. Marami sa kanila ngayon, ang mga lumalaking mamang, hindi sila makapag-aaral dahil sobrang taas ng tuition fees at hindi kaya matustos ang bilhin ng kanilang mga magulang ang mga gamit sa paaralan. Kung masasolusyonan ito ng ating pamahalaan, ay tiyak na marami sa ating kababayan ang matutuwa. Ang kahirapan ay maaaring maiwasan kung ang ating pamahalaan ay maglalaan ng sapat na pondo para bigyan ng tulong puhunan ang mga mahihirap upang maging panimula nila ito sa buhay. Naway gumawa ng mga paraan at programa ang ating gobyerno upang malutas ang isa sa suliranin na ating bansa, ang kahirapan. Ang sitwasyon ng isang bansa ay sumasalamin sa kung anong klaseng gobyerno meron sila. Kung maayos sa pamamalakad nila sa ating gobyerno, malamang magiging maayos ang pamumuhay ng mga kababayan natin. Mahalagang bigyan nila ng pansin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan nang sa gayon ay hindi sila masyadong mahirapan sa kanilang pamumuhay. Ngunit sa ating bansa, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Ito ay patunay lamang na ang kanilang paglilingkod ay sa kanilang pansariling kagalingan lamang at hindi pagserbisyohan ang ating mga kababayan. Kaya sana ay makagawa sila ng mga programa makakatulong sa ating mga mahihirap o kaya naman ay mabawasan man lang ito. Salamat. Ang kahirapan ang isa sa mga pinakamalaking problema ng ating bansa. At maraming ebidensya tayo na makikita dito tulad ng squatters, ng mga nagugutom, mga street vendors, marami pa. Tapos tayong mga estudyante, lahat ng mga tao na kumakain ng sagana, na 2 beses sa isang araw o kaya 3, may mga ayos na mga pamumuhay tsaka ng mga kabahayan. Dapat tayo yung mga gumagawa ng paraan para tulungan sila kasi nabibigyan tayo ng oportunidad tsaka pribilehiyo. Hindi katulad nila. Tapos yung gobyerno, wala rin naman silang magagawa kahit alam natin na ilang taon na natin itong problema. Siguro at saka sana may asahan tayo sa bagong Pangulo at sana ang kabataan tulad natin na nag-aaral ngayon ang maging pag-asa natin. Ang kahirapan ang isa sa pinamalaking problema ng bansa at makikita mo iyon sa iyong paligid, ang mga ebidensya nito.
Maraming nagugutom, nagtatrabaho ng doble at iba pa upang makaangat sa buhay. Kaya naman masasabi nating swerte ang mga taong may saganang pagkain sa araw-araw at mga batang nakakapag-aral. Nabibigyan sila ng mga pribilehiyo at oportunidad, mga bagay na pinagkait sa marami. Dapat silang isipin ang kalagayan ng iba at di lamang ang kanilang sarili. Dahil dito lang ang pagbibigay ng pag-asa sa ating bansa.